Hi, welcome po sa mga kakuya ko yung lingkod Jonathan TV Vlogs, nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. Ang topic po natin for today is nakakalungkot po mga kakuya sapagkat balikan natin ang kanyang alaala. Ito po ay si former member of the Iglesia ni Cristo 1914. Since birth po siya, mga kakuya. Pinanganak po siya ng February 19, 1961, no? Isa siyang handog ng INC, no? Iglesia ni Manalo, baptized as a Catholic on September 4, 2009, no? So medyo matagal-tagal na rin siya mga kakuya, no? Ito po ang kanyang pagpanaw, no, mga kakuya, no? Nakakalungkot lang kasi pumanaw siya, no? At ito lang nakaraang linggo lang po mga kuya, ngayon ko lang siya in-update sa inyo sapagkat gusto ko lang bigyan pansin ito toon mga kakuya sapagkat ito ay marami tayong matutunan sa kanyang conversation story na ating mapanood ngayon mga kakuya dito sa ating talakayan ngayong araw mga kakuya. Handa na ba kayo? At ito na ang ating makikita ang kanyang conversation po mga kuya mula nung ni-interview siya, mula nung na-convert siya mga kakuya sa Catholic, baptized, no? Na-interview siya ni Attorney Marwil Iliasos po mga kuya, isang apologist, no? Na sikat at batikang apologist po mga kuya ng Catholic. Dito po ang kanyang interview, full interview po ni Tatang Malyari, no? Si Tatang Malyari, ang hindi pa po kakilala ni Tatang Malyari, ang kanyang nung na-baptize siya as Catholic, ang kanyang trabaho ay sa kasama ni Marco Evangelista, no? At doon sa Radio Veritas po mga kakuya, no? Isa siyang member doon at broadcaster ng Radio Veritas, si Tatang Malyari po, no? Kaya nga nakakalungkot sa pagpanaw niya ay ito ay nag-iwan ng tatak ng mga Kristiyano na talagang tularan natin si Tatang Malyari na talagang nakinig siya, no, sa salita ng Diyos at ito ay sinabuhay niya ng taos-puso talaga, no. Nakakalungkot lang pero alam natin ang doktrina ng simbahan, ang katawan lang naman talaga ang namamatay at nabubulok pero ang ating kaluluwa o ating pananampalataya ay buhay na buhay po, no. Alam natin na si Tatang Malyari po ngayon ay kung wala sa purgatory, nasa langit po mga kuya. Kaya ipagdasal po natin mga kakuya ang kanyang kaluluwa. Ito po yung ang kanyang full interview po mga kakuya sa kay Marwil Iliasos po sa kanyang programa. Pakinggan po natin po mga kakuya. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapanood ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ito po si Attorney Marwil Iliasos OP at syempre po makakasama natin muli mula sa Estados Unidos ng Amerika ang ating pinagpipitaganan, pinakamamahal na Catholic Apologist Priest. Walang iba po kundi si Father Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father! Magandang araw sa iyo, Atty. Bars, at magandang araw po sa ating panauhin ng ating minamahal na si Tatang Lari. At ako po'y nagpupuri sa Panginoon na muli kayo makapiling sa programang ito at muli tayong makapagpahayag ng salita ng Diyos para po sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Yamang nabanggit mo lang naman din, Father, ng ating guest ay si Tatang Lari. Talaga po namang tayo ay natutuwa. Puno po tayo ng kagalakan sapagkat makakasama po natin ang isang dating kaanib ng Iglesia ni Cristo, no? Kasamahan din po siya ni Brother Marco Evangelista sa kanilang palatuntunan sa Radio Veritas, ang Apologetica. Nung nakaraan po ay guest natin si Brother Marco Evangelista. Ngayon naman po ang kanyang kapartner, si Tatang Lari Malyari. Magandang araw sa iyo, Tatang. Magandang araw, Brother Marwil. Sa inyo po, Father. Magandang araw po sa lahat po ng mga tagatangkilik sa nanonood ng Know the Truth. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At siyempre po, thank you very much, Brother, at kay Father, sa pag-anyaya po sa akin dito sa inyong palatuntunan.
Nagkaroon na po tayo ng pagkakataon nung una na magkaroon po ng panauhin na convert galing sa dating daan at Iglesia ni Cristo, si Brother Alfie Angeles. Ito po ang pangalawang pagkakataon na meron po tayong convert galing sa Iglesia ni Cristo. Tatang Larry, pakikwento nga, ikaw ba ay ipinanganak na Iglesia ni Cristo? Actually po, ako po ay handog sa iglesia. No? Ang tawag po dyan, kapag ipinanganak po sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang tawag po dyan ay handog. I was born 1961, so ibig sabihin, since then, talagang kinalakihan ko po yung kanilang aral. So, kakaiba po kasi karamihan po ng kakilala namin na Iglesia ni Cristo ay dating mga Katoliko na umanib sa samahan ni Ginoong Felix Manalo. Pero ikaw ho talaga, yun ang yung kinamulatan. Doon ka isinilang. Ano po ba yung naaalala mo nung kabataan mo, nung ikaw ay lumaki? Ano yung mga nakagisnan mo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Alam po ninyo, no, balikan ko muna yung unang tanong na sabi mo, brother, kinalakihan ko. Sa Iglesia 1914 kasi, mga kapanalig, no, dalawa lang naman ang dahilan para mawala ka dyan. Una, ititiwalag ka. Bakit? Kasi nakagawa ka ng kasalanan. Pangalawa, yung tinatawag na nanlalamig sa pananampalataya. Ibig sabihin, ikaw, on your own, unti-unti, nagkakaroon ka ng doubt doon sa aral na kinalakihan. Which is yun po yung nangyari sa akin. Kasi wala naman po kayong masamang record sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman po kayo natiwalag, ano ho? Hindi naman po. Actually, nung mamatay po yung parents ko, nauna yung father ko and then yung mother ko, no, doon na unti-unti, parang nagdadalawang isip na ako talaga until na magkakilala kami ni Brother Marco. Bago po kayo, Tatang Larry, nagkaroon ng pagdududa o agam-agam sa inyong pananampalataya bilang isang Iglesia ni Cristo, paano mo ma-i-describe o paano mo maipipresent ang sarili mo bilang isang Iglesia ni Cristo? Alam po ninyo, at age of 30, masasabi ko pong aktibo ako sa Iglesia 1914. Ano? In fact, during my time na nandoon ako yung isa sa one of the youngest Sunday school teacher. At age of 13, mga kapanalig, Brother Marwil, ako po'y nagtuturo na sa pagsamba ng kabataan. Nabanggit mo nga yan, ano? Mamaya, hikayatin natin si Father na magtanong. Nabanggit mo nga na ikaw ay Sunday school teacher. Pwede mo ba kaming bigyan ng idea kung ano yung mga itinuturo ng mga katulad mong Sunday school teacher doon sa loob ng Iglesia ni Cristo? Alam po ninyo, nung ako po sabi ko nga, guro ang tawag namin dyan guro sa pagsamba ng kabataan. Ang unang binibigyan lagi namin ng emphasis, yung pagiging sugo ni Ginoong Felix Manalo. Kailangan matanim sa isip ng bata na si Felix Manalo ay tunay na sugo ng Diyos. Pangalawa, kailangan matanim sa isip ng mga batang ito habang sila'y lumalaki, ang mga Katoliko manguusig. Manguusig. Ibig sabihin, yung mga Katoliko ang umuupasala sa Iglesia ni Cristo. Kailangan yun ang maitanim sa isip ng mga. Kaya nga ang tawag namin, kasi ako laki Iglesia nga, ang tawag namin sa mga Katoliko, manguusig. Kaya hindi kayo maliligtas. So yung hatred nandun talaga, itinatanim. So, ibig sabihin, itinatanim na sa puso ng mga kabataang Iglesia ni Cristo yung pagkamuhi sa Iglesia Katolika sapagkat yung mga Katoliko ay manguusig ayon sa kanila. Totoo po yun. Kaya habang lumalaki, dahil naitanim na sa isip ng bata, yung galit ang tawag ko dyan, Brother Marvin, nakakalimutan na namin during that time na mas kami pala ang manguusig. Kasi noon, sabi ko nga kayo, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lahat na lang ho. Ang ampare nyo, 666. Yes, yung Santo Papa, ganun din. Sabi nga namin, walang halaga yung infant baptism. Yes. Bakit kayo kumakain ng dinuguan? Ako naman, sabi ko nga, hindi ko naman alam na yung mga aral na yun yung kumbaga yung mga basic doctrines ng simbahang Katolika. Siyempre, wala naman ako alam dahil di naman ako naging Katoliko. Not until nga medyo nanlamig na ako doon sa iglesia ni Ginoong Felix Manalo. So, simula pa lang pala sa kabataan, ganun na yung kanilang ginagawa. Father Abe, meron po ba kayong katanungan sa ating panauhin? Yes, unang-una po, gusto ko tanongin si Tatang Larry. Kung totoo po ba ito sinasabi ng iba, isa sa mga narinig kong akusasyon sa Iglesia ni Cristo, na bukod kanin, mga ministro lamang daw po ang pinahawak ng Biblia at itong mga ordinary membro ay hindi hinahayaan na matuto ng banal na kasulatan.
Okay, magandang tanong yan, brother. Ang totoo po niyan, tama yung sinabi ninyo. Hindi po pinahihintulutan ng pamamahala ng iglesia na ang ordinaryo, ang tawag ko dyan, ordinaryong miyembro, maliban kung nagmi-ministerial, na humawak o magbasa ng Biblia. Ang katwiran nila dyan, Father, Brother Marwil, kasi wala ka raw guidance ng Espiritu Santo, maliligaw ka at hindi ka makakarating sa katotohanan. Kaya ako, mula nung magkaisip ako, pasugo lang ang binabasa ko. Hindi kami pwedeng magbasa ng Biblia. At baka daw po ikatiwalag sa pananampalataya. Yun po ang dahilan. Totoo po yun. 100%. Meron naman hong nasusulat sa Biblia, tatang, tungkol sa pasugo eh. Nasusulat naman ho talaga sa Biblia. Para po sa kabatiran ng ating mga tagapanood, ito po ay babasahin ko lang naman na may binabanggit po talagang pasugo sa banal na kasulatan. Kawikaan 26:6 na ganito po ang ating mababasa. Siyang nagsusugo ng pasugo. Ay, nasusulat nga ho pala talaga yung pasugo, ano? Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamamagitan ng kamay ng mangmang. Naghihiwalay ng kanyang mga paa at umiinom sa kasiraan. Alam nyo, nababasa ko rin yung pasugo, lahat kasiraan po ng Iglesia Katolika ang nakalagay ho doon eh. Hindi, ang totoo nga niyan eh. Kung naalala mo kanina nung naglalunch tayo, no? Sayang, wala si Father. Malayo eh, no? Yung nga nabanggit ko, ang pasugo, paulit-ulit na lang po mga kababayan. Halimbawa, ang topic, Brother Marwil, Father, ano? Mabuting sambahayan. Yun ang topic. Mag-e-ending niya, kailangan yung sambahayan nasa Iglesia ni Cristo 1914. Halimbawa, kabataan. Mabuting anak. Papaikot-ikutin nila. Ang ending, kailangan yung anak nakatalang Iglesia 1914. At kung ang usapin ay tungkol sa kabataan, ay dapat magmiyembro. Magmiyembro pa rin. So, ang parang lumalabas, Tatang Larry, imbudo. Ayun, tama. Lahat papasok doon sa pagiging miyembro ng Iglesia Yes, ni totoo po Cristo. yan. Pero alam po ninyo, yung tungkol sa Biblia na itinanong ni Father Abe, siyempre, no, ako'y maging Katoliko na. Actually, nabinyagan po ako sa Katoliko, mga kababayan, September 4, 2009. Napakasarap basahin ng Biblia. At meron akong paborito na mula nung ipanganak ako, hindi ko nababasa. Hayaan mo basahin ko, Sige po. Brother Marwil, ha? Ihandog po natin Yan. sa ating mga tagapanood. Meron pong isang talata sa Biblia na gustong-gusto ko na sana, sabi ko nga, yung pamilya ko nandun din sa loob ng iglesia niya. Hanggang ngayon. Opo, in fact, yung bunso kong anak, mga kababayan, ay miyembro po ng iglesia, yung asawa. Diakono. Ay, hindi po. Ministro. Ministro Aha. mismo. Tapos yung pangalawang babae, ang asawa niya, pangalawang pangulong diakono sa Tanawan, Batangas. May mga katungkulan. Aha. May mga posisyon. Ngayon, ito nga, sabi ko, itong babasahin ko, masarap sana na mabasa nila at hindi lang basta babasahin, sana po maunawaan nila. Ito po ay nakasulat sa 2 Timoteo 3:16-17. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, mahalaga ito, brother. Kinasihan ng Diyos. At magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa mga maling aral, at sa pagtutuwid sa likong gawain. At sa pag-akay sa matwid na pamumuhay. Napakasarap palang basahin ng Biblia. Hindi lang doon sa aspetong espiritual ng buhay mo, no? Pati yung sa pang-araw-araw na gawain mo. Sabi ko nga, sana ito matutunan po ng mga miyembro ng INC 1914. Yes, may nais din po akong idagdag, Brother Mars, ang Tatang Larry. At nais ko pong basahin sa inyo, ito pong sulat ni San Pablo, ikalawang sulat ni San Pablo sa kay Apostol Timoteo. At ito po ay mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 ng ang Biblia. Ganito po ang sabi niya, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya napakalinaw po mga kapatid, na mula pagkabata pa lamang, pinaalam na kay Apostol Timoteo, hindi pa si Apostol noon, ay yung banal na kasulatan tinuturo na sa kanila. Kaya dahil po dyan, yan po, testigo natin si Tatang Larry, na nagsasabing talagang pinagbabawalan magbasa ng Biblia itong kanilang mga miyembro. Yun po'y kabaligtaran
sa sinasaad ng banal na kasulatan na dapat yung mga anak ng sumasampalataya mula pagkabata ay dapat silang inublog sa banal na kasulatan upang sa ganun matuto sila para sa kanilang ikaliligtas. Napakalinaw ho, no? Sa kanila, tipong pasugo na lamang, no? Para doon sa mga hindi ministro o nag-aaral ng ministry, Ministerial, ng po. ministerial doon sa New Era University. Actually, Brother Marvil, mga kaibigan, kapag itong broadcast na ito, mapanood nila, isa lang naman ang sasabihin sa atin eh. Sabi nyo yan. Sabi nyo yan. Basta kami, sa pasugo lang kami. Talagang, yun na yung pinaka, anong tawag dito, basic foundation ng kanilang pananampalataya. Pananampalataya. Pasugo. Yun na yun. Hindi na talaga, ewan ko, hindi mabago-bago. Yung kanilang pasubo, ang nangyayari, pasubo. Dahil pinapasubo sila na kanilang mga pasubo. Dahil ito yung naging patunay natin ang kamalian ng kanilang aral. Alam po ninyo, sabi ko nga pag tayo nagsalita, especially pag ganitong mga religious program, no, kailangan, pag sinabi mo, may basihan ka. Ako, sabi ko nga, wag naman ikahinanakit, nung hindi natin kapanalig sa pananampalataya. Ako, ang terminong ginagamit ko dyan, Brother Marwil, isa yan sa mga negosyo nila. Isa, sorry to say, yun po ang katotohanan. Negosyo dyan. talaga. Negosyo Oo. talaga yan. Oo. Sabi nga, bibili mo na lang ng bigas, kailangan ibili mo ng pasubo. Yun Totoo ang yun, makakalungkot totoo po yun. dyan, Brother Marvin. At bueno, sa pagpapatuloy naman natin, Tatang Larry, no? So, sa makatwid, nung ikaw ay kaanib pa ng Iglesia ni Cristo, masigasig ka, marami kang ginagawa Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maliban sa pagiging Sunday school teacher o guro sa pagsamba ng kabataan, ano pa yung mga ginawa mo bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo? Nung nag-aaral pa ako, high school ako, aktibo ako doon sa tinatawag na youth group, yung binhi. Yung binhi. Until doon dumating ako doon sa legal age, naging aktibo rin ako doon sa tinatawag na kadiwa. Kadiwa. Umabot ho ba kayo sa buklod? Hindi na. Ay, hindi na. Kasi, Medyo that time kasi, medyo parang, hindi parang talagang lumalamig na yung pananampalataya ko nabanggit nyo ho yung paglamig nyo sa pananampalataya. Kailan ho ba ito nagsimula? At ano po ba talagang nangyari? Kung bakit nagkaroon kayo ng pagdududa dito sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo 1914? Ito po, nag-umpisa, Brother Marwil, mga kababayan, 2001, nung magkakilala kami ni Brother Marco. That time, sumasamba pa ako. Pero madalang na. No, kaya dinadalaw na ako lagi sa bahay Dahil yung tarheta ko lagi nakatihaya Walang gumagano Walang- pag linggo. So, nung magkasama po kami ni Brother Marco sa isang tanggapan ng gobyerno, siya yung boss ko, no? Siya yung immediate superior ko. Nag-a-apostolate siya every afternoon after office hour. Aalis na yan, dala yung laptop, dala yung kanyang projector. Siyempre, boss ko siya. Nakikisama ako. Sasabihin ko, Brad, sama ako. Hindi ako taga-bit-bit ng laptop niya, ng projector. Pagdating doon sa simbahan, ako nagsiset up. Tinutulungan ko siya. Ang sa akin nun, ang intention ko lang, siyempre, trabaho to Di ba? Boss. Boss ko yan Wala akong anumang intention. Although nanlamig ako sa pagiging Iglesia 1914, wala akong kainte-intensyon Ni sa hinagap, hindi pumasok sa wala inyo. talaga. At hindi ko pinangarap yan. At ayoko. Basta malamig ako dito sa inyo. Basta malamig po ako dun sa INC 1914. Pero ayoko magkatoliko, Father. Kasi nga, di ba, taga-usig, Pang-uusig. pinalaki ka na puno ng galit, di bakit mo iisipin na Tapos, magmiyembro? narinig ko pa yung mga pare, sorry Father ang mga pare, ministro ni Satanas. Ganun bakit talaga. ako sasama dyan? Pero sa gabi-gabi na pagsama ko kay Brother Marco, yun yung naging eye-opener sa akin. Hindi kami nag-argue, nagtatanong lagi ako. Alam mo na may pinanggalingan ko Mahilig yan sa debate. Yan. Totoo yan. Ang nangyari po sa akin, brother, siguro tumagal 1, 2, 3, 4 months na ganun lagi, nagtatanong na ako sa kanya. Hanggang unti-unti, yung kayang abutin ng isip ko, pinag-aaralan ko, na-absorb nung isip ko yung itinuturo ni Brother Marco. Ibig sabihin, bukas po yung kaisipan ninyo nung Opo. kayo nagtatanong. At naalala ko, Tatang Larry, ikaw ay nakakasama rin ni Brother Marco noon sa Radyo Veritas, ano? Opo. At Iglesia ni Cristo ka pa noon. That time po, sumasama po ako, taga-basa. Taga-basa. Yan.
Tapos dumating po yung time na na-regular na nga yung program, company produce na, kinausap po ako ni Father Anton. Sabi niya, istasyon ito ng Katoliko. At ikaw ay nagpipreach ka. Hindi pwede yan, kaya magdesisyon ka. Kinausap niya po ako nung 2008, kung di ako nagkakamali. Pero 2001, Ni Father Anton Pascual. sumasama na ako. Kasi pag wala si Brother Marco, ako na yung umuupo. Minsan pag busy siya, ako gagawa ng topic for that particular Sunday. So, doon na, kaya pagdating ng 2009, brother, nagdesisyon na ako. Sabi ko, ito na. Kasi nung manlamig ako, ang feeling ko, mapupunta na ako sa dagat-dagat. Kasi hindi na kayo iglesia, no? Depressed na depressed. Biro mo, hindi ka nakatala sa sentral. Ipabubura daw sa langit, Hindi na susulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Nasa sentral yun, Ayun. Tama. Pero ngayon, sabi ko nga, yung palang panlalamig ko, blessing in disguise. Blessing in disguise. Kaya sabi ko nga, salamat sa Diyos. At my age, 53 na po ako ngayon, hindi pa naman huli. Sabi ko, yung remaining 100 years ng buhay ko, gagamitin ko yan sa simbahang Katolika. Kwentuhan mo naman kami, Tatang Larry, nung talagang nagpasya na ho kayo, sabi mo, magkakatoliko ka na. Ano po yung pinagdaanan mo nung transition mo, yung paglipat mo sa Iglesia Katolika? Siyempre, unang-una, nalulungkot ako, Father Abe, brother, at sa mga nanonood, yung mismong pamilya ko, siyempre, hindi man nila sabihin, naghinanakit sila sa akin. Kaya one time, ang sabi nung anak kong babae, sabi niya, Papa, bakit mo iniwan ang iglesia? Simple lang ang sagot ko, hindi ako nagdalawang isip. Ang sabi ko nun sa anak ko, wala akong iniwan. Babalikan ko lang yung pinanggalingan ng mga ninuno natin. Tama. Yun lang. Sabi ko, I'm sure. Pinanganak ako na ang lolo nyo, which is my mother and my father, mga iglesia sila. Pero sigurado ako, ang nuno nila, Katoliko. So, wala ko iniwanan, anak. Bumabalik lang ako sa pinanggalingan. Kahit na nga si Felix Manalo, yung kanyang mga magulang ay Katoliko at hindi niya naman yakag na umanig sa kanyang iglesia. Actually, si Felix Manalo, mula doon sa lugar ko, 4 na barangay lang ang pagitan namin. Meron doon isang chapel doon na maganda doon sa Tipas, Kalsada, San Antonio de Padua. Ang mother niya, devoto ni San Antonio de Padua. Until her death, talagang Katoliko. Katoliko. Opo. Nung kayo naman po ay nagpasyang mabinyagan, ano po ba yung gusto nyong i-share sa amin na iyong karanasan nung kayo ay nagpasya na magpabinyag na bilang Katoliko at kailan po ito nangyari? Ayun nga po, katulad ng nabanggit ko kanina, Brother Marwil, September 4, 2009, so 5 years ago, pakiramdam ko noon lang ako pinanganak. Pinanganak bilang anak ng Diyos. Yes, Tama. Yun yung sabi ko, sabi ko ngayon na yata yung pinakamasarap na bahagi sa buhay ko. Pinaka na, wala na pong hihigit dun. Napakasarap maging Katoliko. Sabi ko nga, yung sa New Era kami, yung mga dating Katoliko na nag-iglesia, mas masasakit magsalita laban sa Katoliko. Kami nga medyo pa kami. Kaysa sa mga handog. Kaya ngayon tinatanong ko, pinag-aralan nyo ba yung pinanggalingan nyo? Yes. Yun ang nagiging problema natin minsan, masyadong, sorry to say, parang sacramental, Nasa makapagsimba, naka-attend ng misa, kasama yung pamilya, kumain sa Jollibee, Katoliko na yan. Pero napupuna ko, Tatang Larry, na doon sa mga dating Katoliko na umanig sa Iglesia ni Cristo, puno sila ng puot at galit sa kanilang puso. Pero sa iyo, kahit nakakausap kita, wala kang binabanggit na masama tungkol sa Iglesia ni Cristo. Alam po ninyo, Brother Marwil, yung nga sinasabi ko kahit sa pamilya ko. Kung ako man ay nagsasalita against, I use the word against dun sa aral, hindi sa tao. At sinasabi ko rin sa mga anak ko, alam ko naman ang laman ng damdamin nyo na ako hindi maliligtas. Kasi yun ang kinalakihan ninyo Yun ang ipinaniwala sa kanila. Yan ang ipinalaki ko sa inyo. Sabi ko, hindi naman tayo kailangan magkagalit. Huwag nyo nalang sasabihin yung laman ng puso nyo sa akin. Dahil bilang ama, magtatampo ako sa inyo. At saka huwag nilang aalisin ang pagkaama mo sa iyong mga anak. Awa naman po ng Diyos, magkakasundo kami ng mga anak ko. Pati yung manugang ho ninyo. Oo. Actually, nagmamano pa nga sa akin yun. Pinagalitan ko kasi. Narinig ko yung kwento nyo. Kwento nyo ho sa amin, mga kapatid. Napakagandang kwento ni Tata. Kasi every December, nagre-reunion kami mga kababayan. Brother Marwil, dumating ako. Yung Pangulong Diakono, yung anak ko nagmano, yung ministro nakatingin lang.
Tinawag ko. Siyempre sa iglesia, regardless kung anak mo yan o ano mo yan, basta pag ministro ka. That time, regular manggagawa pa lang, hindi pa na-ordain. Sabi ko, Ranily ka. Sabi niya, bakit pa? Bakit lahat ng mga bata, pati anak mo, asawa mo, nagmano? Ba't hindi ka nagmamano? Alam mo naman yung aral dyan Kasi kinalakihan namin yung pagmamano sa demonyo. Kasi turo daw ng Mga pare. fraile. Oo. Oo. Alam mo, sa sinabi ko, Brother Marvil, baka nakakalimutan mo. Kung wala ako, wala kang asawang maganda. Correct, correct. Ngayon, malayo pa ako. Oo. Gusto na abutin yung kamay ko. oo nga. Swerte naman siya dahil kung hindi sa inyo, hindi siya nakapangasawa ng maganda. Maganda, yes. Sa kanino ba naman magmamana, di ho ba? Yun lang. Oo. Ang santol ay hindi magbubunga ng mabolo yan. Oo. Ayun. Nung kayo po ay mabautismohan o nabinyagan noong September 4 noong 2009, ano po yung mga nangyari sa iyong buhay, lalo na po sa larangan ng iyong pananampalataya? Katulad nga po ng sinabi ko, ito yung para bang dapat mahirap mag-adjust kasi kinalakihan mo Pero sa akin hindi ako nakaramdam na mahirap mag-adjust. Kasi ang katwiran ko nga sabi ko nga kahit sa oras na ito hindi ko natatangkain balikan yung pinanggalingan ko. Kasi yung katotohanang nalaman ko napakalayo dun sa katotohanan di umano ng pinanggalingan ko. So yung nga sabi ko hindi ko makakalimutan sa nangyari sa akin. Sabi ko nga medyo birong salita Yung iba kung magpalit ng girlfriend para lang nagbihis ng damit. Pero yung magpalit ka ng pananampalataya, kumbaga puso't kaluluwa yan. Pero sabi, mabait ang Diyos. Siguro pag may guidance ng Espiritu Santo, I'm sure hindi magdadalawang isip ang tao at tsak na dadalhin sa mabuti. Tatang Larry, are you home? Yes, very. Father Abe, para sa inyo pong mensahe sa ating mga tagapanood. Ay, unang-una po sa lahat, ako'y muli nagpapasalamat sa Panginoon na makasama po kayo sa programang ito at ako'y nagpupuri na marinig ng personal ang testimonya ng conversion ni Tatang Larry. At talagang napakarami ko po natutunan hindi sa kanyang testimonya ngayon, lalo na sa kanyang mga personal na experience bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo mula pagkabata. At dahil po dito tayo po ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Tatang Larry. At nawa mamulat pa sa katotohanan Iglesia ni Cristo upang katulad niya sila rin ay makapagpatotoo at mamaliwanagan at makita ang katotohanan ng Santa Iglesia Katolika. Ito po si Father Abe Arganyosa at naway pagpalain kayo ng poong may kapal. Maraming salamat sa iyo, Father Abe Arganyosa. At ano po ang mensahe ninyo sa ating mga tagapanood dito sa Know the Truth? Doon po sa ating mga kaibigan, mga kapanalig sa pananampalataya, unang-una po, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat naging bahagi ako ng katotohanan ito na inyong kinalalagyan na kasama ako ngayon. Sana po pag-aralan natin ang ating pananampalataya, isabuhay natin ang ating pananampalataya. Hindi kailangan makipagtalo, makipagdebate tayo. Ang kailangan ipagtanggol natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa ating mga kapanalig at kapwa Katoliko. Salamat po. Napakaganda po ng testimonya ni Tatang Larry at tayo po ay bitin sa oras at magkakaroon pa po tayo ng pangalawang yugto. Ito po si Attorney Marwil Yasus OP, kasama po si Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan sapagkat ito ang tiyak at tunay na magpapalaya sa atin. Malakay chapter Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before
the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, salt and light. I am Catholic, I am alive, I'll be a witness, I'll let him shine. I am Catholic, I am alive, I'll always follow the Lord of life. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am.